Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. You give love, you give faith, you give joy, and smile on your face. You bless the Lord is giving to you. Now you give us a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Give measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. From your heart, give your best. Give unto God, and you will be blessed. Don't be stingy and don't be tired. Learn from the winner and the rival. The giver that's done. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. God, when He don't give tithes and offering, and they don't understand why they've been count on from heavenly blessing. The abundant of life and security gates, when you prove your love to God by giving to Him. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po ang beloved singers. Puri po ang ating mahal na Panginoon. At luwan natin po kanyang dakilat banal na pangalan. Tayo po lahat ay minsan ang pang tumayo, mga minamahal. Amen. Bilang pagbigay galang po natin sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon na siyang pagkain po ng ating kaluluwa. Aking mong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved Kuya Nole Cortez. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. God bless you, beloved co-preacher, Brother Jojo Gabad. Hallelujah. Praise the Lord. Let's pray. Dearest Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, we give thanks to the Lord for this great opportunity once again in this wonderful day. Hallelujah. Because of your great and your goodness, it's every one of us, oh God, dearest Jesus, all the great testimony that we have heard, oh Lord, and the anointing of this congregational singing from the joyful song and the solemn song, oh God, especially the song of the choir, the anointing, your sweet Holy Spirit, your sweet Holy presence, Lord, and moves in our midst, oh God, there's Jesus. And now we're going to hear the glorious gospel, there's Jesus. Hallelujah. I can do nothing without you, my God. Guide me, lead me. Once again, make me a blessing. Hallelujah. To all your children here, there's Jesus. Put your word in my mouth to feed thy children with knowledge and understanding, oh God, to revive us, Lord, to bless us. And the new ones, the visitors, please open the mind understanding, oh God. Hallelujah. And I bind the power of darkness. Because, in Jesus' name, bless us, Lord. Bless the children. Bless the word. Bless us, oh God, in Jesus' name. Amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. First and foremost, I give glory, honor, highest praise to our loving dearest Jesus. Hallelujah. And I give the all honor to our beloved evangelist, Will Distrad Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to his beloved children. We never forget the cherished loving memory, golden teaching of our beloved assistant pastor, Linus Almeida. Because of them, the Lord bless us. Amen. Praise God. And our beloved the preacher here, Andy Viñas, and his beloved wife, and the beloved children, the beloved co-preachers, and our beloved co-workers. Hallelujah. And to you, my beloved brethren, here in Cagayan de Oro City. Praise the Lord. Gandang hapon po sa inyo. Kamusta po kayo, minamahal?
Once again, I'm glad to be with you, together with my family. Hallelujah. Even though we have mourning period because of my beloved father-in-law already passed away. Hallelujah. Praise God. But sabi nga ng Biblia, in everything give thanks, for this is the will of God. At least, natapos na kanyang paghirap, andun na siya, masaya na siya sa piling ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yun naman po ang ating pupuntahan eh. Amen? Wala iba tayong direksyon. At kaya tayo narito, naglilingkod sa ating dakilang Diyos dahil gusto nating langit at magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Puri natin pinakamalapay. Di na po tayo magtagal. Tayo dadako sa pakinig, pag-aaral ng banal salita at pag-aralan, pag-usapan ang patungkol sa pagbabago ng buhay ng tao. Maraming taong gustong magbago, lalo na yung sawa-sawa na sa buhay nila, sa paggawa ng masama, at ang gulo-gulo ng buhay nila dahil sa kasalanan na di nila mapigilan. Ngunit hindi nila alam kung paano nila makakamtan ang tinatawag na pagbabago. Makapag-praise the Lord po ba tayo, minamahal? Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, minamahal, dahil, hallelujah, narito po tayo lahat, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yung pagbabagong buhay na totoo ay sumaatin. Kaya narito po tayo, minamahal, para magbahagi, hindi lang po para sa ating sarili, kundi para sa ating makababayan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga eskwela, sa ating mga kapitbahay. Tungkulin po nating magbahagi ng pagpapala na natanggap natin mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya niyo po bang i-share yan? So makinig po tayo. Kung hindi pa kaya, minamahal, ipapaliwanag po natin. Habang tayo nakikinig, tayo pinag-aaral. Pag napakinggan na po natin, tayo natuto na. At pag natuto na po tayo, i-apply na po natin, ipapamuhay na po natin yung ating napakinggan. Nagkakaintindihan po. At sa beloved viewers throughout the world, praise the Lord, God bless you po. At patuloy po kayong manood at makinig sa preaching po na ito upang tayo pagpalain nating dakilang Diyos at mag-back up po tayo sa unang palayan mala pastor at sa mga beloved children po na nakamonitor. God bless you po at salamat din sa ating mahal na Panginoon at kami pinahintulutan ng elders ng ating beloved and the beloved children ng ating beloved pastor, minamahal, na makapunta po kami rito, buong pamilya. Talagang, hallelujah, kung tutusin, imposible, pero dahil walang imposible sa Diyos, narito po kami, hallelujah, puri nating mahal na Panginoon, upang makapili, makasama kayo. Praise God, hallelujah. At sige po, magsimula na po tayo. Kindly, basahin ang unang talata, na kung saan yan po sinasabi ng Biblia, paano makakamtan ang pagbabago ng buhay ng tao. Praise the Lord, ng isang tao, paano makakamtan? Kindly, unang talata. Praise the Lord. Libro sa ikaduhang mga taga-Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Busa ko ng tao, anaa kang Kristo, siya bag-o ng binuhat. Ang daang mga butang na nagpangagi na, tanawa ang bag-ong mga butang nahiabot na. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. So yan po sinasabi ng Biblia, minamahal, hindi po sa lugar, hindi po sa tinatanging tao, na akala natin yun ang makakatulong para tayo magbago. Hindi yung rehabilitation center, lalo na pa yung mga drug addict, minamahal para makamtan nilang pagbabago, although may something different na mararanasan silang pagbabago, pero little lang po, maliit lang po at konti lang. At karamihan, tinatawag silang nag-New Year resolution, pero hanggang 2 linggo lang, back to normal na naman, resume naman ang paggawa ng kasalanan, ang paggawa ng kasamaan. Bagamat ayaw po ng tao gumawa ng masama, pero hindi nila makontrol ang kanilang sarili. Ngunit ang sinasabi ng Biblia, sinamang tao na kay Kristo na siya'y bagong nilalang. At lahat ng lumipas, lahat ng bagay lumipas na, at ang lahat ng bagay ay pawang bago na. So ibig sabihin, si Kristo lang pala ang kailangan ng tao para siya'y magbago. At tandaan po natin dito sa talatang ito, bagamat walang ini-specify na siya'y Diyos, pero iunawain po natin, minamahal po sa Lord, dahil walang taong makapagbabago sa kapwa niya tao. Kaya hindi tao si Kristo. Sabi, sino mga na kay Kristo siya'y bagong nilalang. Kung tao si Kristo, paano magbabago nilalang yung taong lalapit kay Kristo? Amen? Hindi po lang siya tao. Diyos din po siya. Nagkatawang tao lang.
Namatay sa krus sa Kalbaryo. Yun ang way of salvation na ginawa niya, minamahal po sa Lord, para tayo magkaroon ng totoong pag-asa sa langit at magmamana ng buhay na wala hanggang sa pili nating dakilang Diyos. Hallelujah po sa Lord. Kaya ating napatunayan, hallelujah po sa Lord, na totoo ang Diyos dito at totoong na kay Kristo na tayo, totoong nasa Diyos na tayo dahil nagbago na po tayo. Tulad po ibang lingkod, dati ko marijuana addict, sa sigarilyo adik, kahit binubugbog ako ng mga kuya ko, pagkatapos makita, naninigarilyo, bugbugin ako, pagkatapos bugbugin ako, sigarilyo na naman ako, 10 years old pa lang, naninigarilyo na po ako, minamahal. Hindi ako drug addict, dahil nakikita ko yung mga nagdadrug sa dako ng Manila, Sampaloc, at sa dako po ng Bulacan, nakikita ko yung mga nagdadrug addict, nababaliw, napiplip. Sabi ko, ayaw ko magkaganito. Pero ang tinitake ko lang, yung nag-transfer ako sa Sampaloc, Manila, minamahal, sa Ligarda, sa Clarom Recto High School, ang tinitake ko hindi drug, pero yung tinatawag na solvent. Nilalagay ko sa bulak, pag walang bulak, nilalagay ko sa ponyo, iniisma ko po yan, para akong higante, dahil may helicopter dito. Dagadagudugudug. Di trip ko, higante, lahat makasalubong ko, duwende, sipain ko lahat, suntukin ko. Yan ang aking buhay noon. Dahil wala pa ako kay Kristo. Pero nandito na ako kay Kristo. Hallelujah. Ito na po, pinagpala, pinago natin dakilang Diyos. Nawala panigarilyo, nawala pagnunong alak, nawala pagmariwana, nawala pati pagmumura. Matuwa ko magalit. Tulad na nakikita, naririnig natin sa paligid, sa ating mga classmates. Kahit saan ka pumunta, minamahal, kahit sa ibang bansa, kahit sa dako, naging bukang bibig na nila ang mura. Mas matuwa sila o magalit. Mura ang lumalabas sa kanila. Dahil wala sila kay Kristo. Pero tayo, malalantay na rito namin naman, pinagpala tayo nating mahal na Panginoon, binago tayo lumpusan nating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. At tandaan po natin, sapat na prueba, sapat na ebidensya, ang pagbabago ng buhay para tayo maniwala na tayo totoong naglilingkod sa Diyos. At ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay totoo. Dahil paano mangyayari ang pagbabago? Tulad ibang lingkod, 1987 po ako na-save. 20 years old po ako niyan, that time. Binatang-binata, graduating po sa college. Minamahal po sa Lord. Up to now, 2020 na po, more than 32 years in serving the Lord. No turning back. Walang backslide ako, nag-backslide ka. Baka natin dakilang Diyos. Dahil napatunayan ko na totoong Diyos dito. Niyakap ko na ang pananampalatayang ito. Hindi ko na pinatawan. Minamahal na patunayan ko totoong Diyos dito. Dahil dati ang gulo ng buhay ko. Yung kasalanan, hindi ko maiwasan. Pero nandito na ako. Ito na po ang ibang lingkod. Grabe yung mga barkada ko ng elementary sa Bulacan. Iluloko ko, kamukha raw ko ni Babalo. Mukha raw ko ni Makasabarado. Kung na naging Kristiyano na ako, sabi nila, kamukha ko na raw si Edo Manzano at si Mel Gibson. Pati itsura ko binago! Hallelujah! Bakit? Ganun ang makakanta na totoong. Hallelujah! Nakakilala kay Kristo, totoong na kay Kristo. Sabi, sino mang na kay Kristo na, siya bago nila lang. Kaya kung nakay Kristo ka na, dati kang bakla, ngayon lalaki ka na. Dati kang tomboy, nakay Kristo ka na, ngayon babae ka na. Ang ina ng amen nyo. Dati kang pasaway, drug addict, ano ka, dati na masamang tao, minamahal. Ngayon nakay Kristo ka na, mabait ka na, pinago ka na, lahat yan ay wala na sa buhay mo. Hallelujah, praise the Lord. Kaya mapapatunayan natin din po mismo sa ating masarili na nasa Diyos na tayo. Nagbago na tayo . Ayaw na nating masama. Ayaw na natin makipag-away kahit inaaway tayo. Wala nag-amen. Parang gusto niyang awayin pag inaaway kayo. Praise the Lord! Ayon sa patutunan kang beloved sweetheart, minamahal, si Papa Tabong pala, Papa Sandro, minamahal, talagang bugoy siya. Grabe. Inahabol pala siya ng beloved Papa ni Ma'am Arlene, aking beloved mother-in-law. Hallelujah. At siga-siga yan. Nakwento na aking beloved sweetheart isang beses. Minamahal, may basketball, palaro. Pumunta yung mga grupo-grupo doon. Sinuntok si Papa. Dati, pag ganun, hindi pwede yung uunahan mo si Papa. Minamahal. Pero dahil binago na sa pagkasuntok yung mga tao ni Papa, minamahal, handa nang sumugod, magkakarambulan na sana.
Pero dahil binago na kay Kristo na si Papa, pagkasuntok yung buko lang si Papa, hindi na po naggumante. Hindi na po siya nag-retaliate. Minamahal, bakit? Pag lang kay Kristo ka na, handa, kaya mo na magpatawad. Ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng kasalanan, at hindi na tao ang kalaban mo, demonyo na kay Kristo ka na eh. Kindly, pakibasa, Efeso Kapitulo 4, versikulo 17 hanggang 24. Kindly po, sino tayo noon bago tayo mapunta rito? Kindly. Praise the Lord. Dito sa libro ng Episo, Kapitulo 4, versikulo 17 hanggang 24. Busa magingon ako og magapamatuod nini tungod sa Ginoo. Nga kinahanglan, dili na kamo managgawi ingon sa mga hintil, kinsang mga panghuna-una walay kapuslanan. 18. Ang ilang pagpanabot gingit-ngitan, sila na himulag gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong sa naanaa kanila gumikan sa katiga sa ilang kasing-kasing. 19. Sila dili na mubati og mitugyan sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag, dalo, pagbuhat sa tanang matang sa kahugawan. 20. Apan si Kristo wala nyo hikat tun-i nga ingon ni ana. 21, kung ugaling tinuod man nga kamo nakadungog mahitungod kaniya o ikatuduluan niya diha kaniya maingon nga ang kamatuuran anaa kang Hesus. 22, ukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang pagawi sa kinabuhi o nga nadunot pinaagi sa mga malimbungong pagpangibog. 23, og magabag-o kamo sa diha sa espiritu sa inyong mga salabutan. 24, og isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong sa pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Amen. O, palakpakan natin pinakamahal na Panginoon po ang ating lakad, pamumuhay katulad ng mga hintil. Akala natin ang Diyos noon ay nakikita, ginawa ng tao. Image yun, pero ang totoo pala, ang Diyos pala ay espiritu. Dahil yung isip natin mga palalo, ang yayabang natin, taas ng erita natin noon. Kaya kahit sabihan tayo ng tama, isip natin mali dahil sa kadiliman ng ating pag-iisip noon. Yung lakad at uri nating pamumuhay hindi ayon sa Diyos. Hindi kalooban ng mahal na Panginoon yung ginagawa natin. Kaya nawawalang gabay patnubay na nangyayari sa atin. Walang pagliligtas tulad ng narinig natin ngayon. Dati walang ganon. Except na sa mga pangyayari na sa atin na before, na sana patay na tayo, may nangyari sa atin, pero kaya pala tayo naligtas dahil sabi ng Biblia, before the foundation of the world, I have chosen you. Pinili na pala tayo. Kaya, imbis na may masamang nangyari sa atin, dahil pinili na pala tayo, kahit nandun pa tayo sa libutan, sa gawaing makasalanan, minamahal po sa Lord, andun na po ang pag-ingat na malapay ng because in the near future, eto po tayo, maglilingkod sa kanyang totoo. Except yun, minamahal. Tingnan mo yung mga iba, napapahamak na mamadadisgrasya. Dahil yung mga masasamang uri ng pamumuhay, hindi nila maiwasan, bagamat ayaw nila. Kaya magpasalamat tayo ng pagkapalan natin, napakaraming tao na bubuhay sa daigdig. Hallelujah, isa tayo sa pinili na ating malapay natin. Ito tayo ngayon, naranasan natin, naramdaman po natin kapag ilan na ating malapay natin, pagbabagong totoo ay nasa atin. Dati, I speak padlak 29 dala ko, dahil pratman ako, minamahal. Ngayon, Bible na. Troublemaker ako dati, minamahal, naghanap ng away. Pero isang beses nung nagwala yung border namin, minamahal sa dako ng Sampaloc, Manila, hindi pa po ko workers. 1988, that time. 89 po ako 89 December po ako nag full-time worker. Nung napatunayan ko totoong Diyos dito, I have decided to give my life as full-time worker. 1989, December, minamahal. Since that year up to now, binasagan ako ng bote, minamahal. Dahil yung kuya ko, palamig-lamig, hindi naman talaga lumalakad na ayon sa kalooban ng ating malapain. Madaling matisod, madaling masaktan, madaling magdamdam. Minsan nagpawit ako, depuri kami, nasintonado ko, nag-review siya, hallelujah, malis na siya. Siyempre, dati ang awit natin, awit na makasanlibutan. Wala pa tayo kay Kristo. Pag na kay Kristo ka na, awit na makalangit na ang ating inaawit o aawitin. Tama ba? Baka may umaawit pa sa inyong worldly song, minamahal. Ibabasa po sa Lord.
Pag Kristo ka na, kay Kristo ka na, nasa Diyos ka na, huwag ka nang aawit na mga makasanlibutang awit. Dapat ang awitin mo, gospel song o Christian song, heavenly song. Pag umaawit ka ng papuring awitin para sa malapay makalangit, ang Diyos po ang nalulugod. Pag kay Kristo ka na, Diyos na pinapalugdan mo, hindi ng sarili mo, hindi ng kaaway. Ang hina ng amen nyo. O, gutom pa yata kayo, sigaw kayo, praise the Lord. O, gutom pa nga, ang hina. Lakasan po natin. O, baka nabusog na kayo. Minsan sa sobrang busog, ang hina sumigaw. Praise the Lord. Tandaan po natin, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi ngayon, iwasan na natin yung ginagawa natin noon. Sa 2, 3 lang, amen. 4, parang gusto nyo pa rin balikan yung ginagawa nyo. Dati, dapat hindi na. Kay Kristo ka na eh. Nasa Diyos ka na. Pag nasa Diyos ka na, lahat ng ayaw mo noon, gagawin mo na ngayon. Yung gusto mo noon, hindi mo na gagawin ngayon. Dahil iba ka na. Pag kay Kristo ka na, spiritual ka na, hindi ka na karnal. Kaya hindi ka na ma-pride. Ayaw nyo mag-amen. Hindi ka na ma-pride, sabi nyo lang. Ano yun? Hindi ka na ma-pride. Ipakita po natin totoo at sayo mismo sa sarili makaramdam tayo. Mapansin natin talaga na kay Kristo na tayo. Lahat ng tama, lahat ng bagay na mabuti, automatic, may kusang palo na ginagawa po natin. Kapag na kay Kristo ka na, nasa Diyos ka na, kung tamad ka noon, dapat ngayon ay masipag ka na. Di ba? Binago ka na eh. Noon pasaway ka, wala ka kay Kristo. Ngayon, nakakalugod ka na. Di ba? Amen ba mga anak? Sinabi, anak, go sa pinggan, wait lang po. Anak, maglinis. Later. Kailangan pa bang i-memorize yan? Nakita mo may trabaho, dahil kay Kristo ka na, ibig sabihin, may kusang palo ka. Tatrabahuin mo na yung dapat mong trabahuin. O mga anak, taas kamay. Sigaw na, praise the Lord. Ganon ba ginagawa nyo? Pag inutusan kayo, sabihin nyo later, wait lang po. Bakit? Busy? Kapag kay Kristo ka na, dapat busy ka sa pagpupuri, busy ka sa pananalangin, busy ka sa gawaing nakakalugod sa ating pinakamahal na Panginoon. Na kay Kristo ka na eh. Sino na kay Kristo? Taas kamay. O wala man, iba hindi nagtaas. Sino na kay Kristo? Taas ang kamay. Sumagal ang praise the Lord. Sundan po natin, Kylie. 2 Corinthians chapter 3, verse 13 up to 17. Libro sa ikaduhang mga taga-Korinto, Kapitulo 3, versikulo 13 hantod sa 17. Dili ingon kang Moses nga nagtaptap sa iyang naong aron ang mga Israelinon dili makakita sa pagkatapos sa nagkahanap nga kasanag niini. 14. Apan ang ilang mga salabutan nangagahi kay bisan pahangtod niining mga adlaw karon sa magabasa sila sa daan nga pakigsaad, ang maong taptap nagapabilin gihapon sanglit kini makuha man lamang pinaagi kang Kristo. 15. Oo, hangtod niining mga adlaw karon sa magabasa sila kang Moses ana ay taptap nga magalimis sa ilang mga hunahuna, 16. Apan sa diha nga ang tao makadangop na sa Ginoo, ang maong taptap pagakuhaon, 17. Karon ang Ginoo mao ang espiritu ug diin gani ang espiritu sa Ginoo anao sab diha ang kagawasan. Amen. Praise the Lord. Minamahal, bago ko paliwanag yan, ituloy ko po yung patotoo ko. Kuya ko natitisod. Yung pagbaba ng border namin sa hagdanan, dahil yung kwarto nila sa ilalim ng hagdanan, lagi siyang dahil siguro pinapalakas ng diablo yung tapak ng border namin. Hindi nakapigil yung kuya ko. Hindi pa talaga lubos na binago. Carnal pa, hindi pa talaga spiritual, hindi pa mapagpasensya, hindi pa mapagpatawad. Dahil pag nakay Kristo ka na, mapagpasensya ka na. Mapagpatawad ka na. Kuya ko, hindi pa talagang lubos. Binibigay ang buhay niya sa mahal na Panginoon. Ayaw ng gano'n, tinataktapak-tapakan siya, yung inaargabyado sa ayaw niya.
Pag na kay Kristo ka na, di bali ikaw ang argabyaduhin, wag lang ikaw ang mag-argabyado. Di bali ikaw ang gawa ng masama, wag lang ikaw ang gumawa ng masama. Na kay Kristo ka na eh. Tignan mo, ang bait-bait na malapay, wala siyang ginawang masama, wala siyang kasalanan, sinampal siya, dinuraan siya, tinuya siya, inusig siya, wala siyang ginagawang masama, pero hindi siya gumaganti. Yan si Kristo. Yan ang mahal na Panginoon. Meron bang tao na ganon? Kung tao siya, kaya niya ba yun? Ayun na lang isipin ng mga naniniwala na si Kristo yung tao. Tao, dahil nagkatawang tao, pero hindi talaga buong pagkatao, nagkatawang tao lang eh. Tao na nagutom, napagod, nasugatan, pero bilang Diyos nagpabuhay ng mga patay, naglinis na mga ketongin, nagpagaling na mga iba-ibang klase sakit, cancer, leukemia, TB, diabetes, hanggang ngayon sa ating ministeryo. Hallelujah, praise the Lord! Ito na, inawat ng tatay ko yung kuya ko. Pag-awat, ayaw pa-awat, dahil gusto sugurin ng kuya ko. Eh siyempre, tatay ko binago na rin, dahil tatay ko kahit, hallelujah, kahit matanda na yon, kayang lumaban ng 5 taon, wala siyang gagamitin. Dahil nung binata siya, kabagan din naman sa pagano. May 45 siya rito. 5 yung kaaway niya doon sa restaurant. Dahil siya libutan pa sa punon. Di niya ginamit dito yung 45. Mano-mano lang. 5 kalaban niya, 1 lang siya. Pero dahil nakay Kristo na, hindi niya pinatulan yung border namin. Pinalabas niya yung kuya ko. Tapos, tama-tama, parang nag-retaliate, daliti na rin, kumulo na rin dugo ng border namin. Pagsilip ko, biglang, pak! Binasagan akong bote, sabi, pusta ng lahi! Sabi gano'n, hallelujah, Jesus. Bigla ko nag-rebuke, hallelujah, personal, malapay ng patawarin mo, pangawakan mo, tulungan mo. Eh, upos na lahi, nandun kami sa bahay namin, at nandun sa border, pwede ko siyang gawa ng hindi tama, hindi maganda, at manalala ko sa kaso dahil pwede natin palabasin trespassing. Pero hindi, yung bukokol, pumunta ako sa puruan namin. Lumuod ako, nag-pray, panghawakan mo, tulungan mo, patawarin mo siya. Nagulat ako, maya-maya, dahan-dahan, nandito na. Hindi ko naramdaman yung yabag niya. Maya, dyan na, gabing paggalang niya. Ang hina-hina niya, biglang sabi, Brad, sorry ha. Tingnan mo, samantala nung galit na galit eh. Praise the Lord, pwede ko sa suguri, akyatin. Hambalusin ko, dahil binago na ako, wala na. Pag-ibig na, pagmamahal na, patawad, pasensya. Dapat ganun tayo. Ganun ba kayo? Pag hindi lang kayo kamastayin, bakit di lang kayo kamayan, di lang kayo pautangin, galit na kayo. Praise the Lord. Dapat maging katangian tayo. Sabi, ibis natin, hubarin na natin dating pagkatao, ibis natin kung sino yung lumalang sa atin. Kaya, sa image natin, makikita na talagang nasa Diyos tayo. In general, talagang glory to God and Jesus Miracle Crusade. Nagkakaproblema lang, individually. Kaya kung kaya ng iba, binigay ang buhay, surrender, puso't isip, kaluluwa sa malapit, totoong nagbago, dapat lahat po tayo ganun. Huwag natin gayahin yung, sabi, kung saan ang Espiritu ng Panginoon, doon may kalayaan. Sabi ng Biblia, minamahal, yung mga wala pala kay Kristo, may talukbong pa, yung puso. Nangangapa. Hanggang ngayon, sabi ng Biblia, pero maalis daw yung talukbong, ang paraan ng paalis yung talukbong, para mamulat ang kanyang puso't isipan, maalis yung talukbong, sabi ang pagbabalik loob kay Kristo. Yung tatanggapin niya ang Diyos bilang hari, tagapagligtas ng kanyang buhay, magsisisi siya, hingi siya ng tawad, yan, matatanggal yung talukbong ng puso, pati ang isip, mamumulat. Kaya hindi ka na makukorna pumalakpak, makukorna magtaas na kamay, magsusot ng ganitong maayos, hindi ka na makukorna lumuhod, hindi ka na makukorna sisigaw awit, dahil wala na naalis na talukbong mo eh. Dahil nung umpisa, akala natin kalokohan to, yung mga patotoo, gawa-gawa, yun ang isip ko noon, dahil di pa lubusan na alis yung talukbong ng aking puso-isip. Ganon din isip ng mga kababayan ngayon, maging lahat ng tao sa buong daigdig na hindi naniniwala sa kay Kristo, hanggat hindi sila lumalapit sa malapit, hindi sila nagpapakumbaba, hindi maalis yung talukbong. Ang tanging mag-aalis lang, yung pagbabalik loob kay Kristo. Pagbabalik loob sa Diyos. Pagsisisi, pagtanggap. Nangyari yan sa atin. Kaya nandito tayo ngayon, pagbabago. Amen? Praise the Lord! Purihin natin pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, praise God! Hallelujah! Ating pinagsisigawan na totoong Diyos natin. Yung iba naman, sabi, sapat na ba yan para maligtas kayo? Nagsuri na ba kayo? Hindi na kailangan magsuri pag nagbago ka na. Dahil una, sa pagbabago ng buhay,
malalaman na nasa Diyos ka na dahil hindi pwedeng gawin ng demonyo yung masama baguhin. Di parang lalabas, mabait na yung demonyo, nagbabago na ng buhay yung demonyo. Di ba? Dati tayo masama, binago tayo, alam ang demonyo ito. Alam ang demonyo gumawa, nagbago sa atin. Di ba? Ang Diyos. So yung pala, ang pre-evidence na nasa Diyos na tayo. Sabi nila kasi, yung kailangan para manuri, may Diyos daw. May Diyos, may Ama pa raw. Dahil sabi ng Biblia, dahil may binigay, may nagbigay. Sabi ko, Tito 2:14, He gave Himself for the ransom of many. Binigay niya ang sarili. Sa John 3:16, sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sabi ko, doon lang dahil sinabi, naniwala ka na, ibig sabihin kung may nagbigay, may binigay, may nagbigay. Ang nagbigay, ang Ama. Ang binigay, ang Anak. So, ibig sabihin, ang Diyos ng anak, tumahimik siya. Ano pala, ibig sabihin, sabi niya, dalawa, dahil may Ama, may Anak. Sabi ko, nanganganak pala ang Diyos. Tumahimik siya pagkasabi kong ganun. Praise the Lord. Kaya, lahat ng katuruan, aspeto, cover na yan sa pagbabago na nating buhay. Mapatunayan na natin ito ang Diyos. No need to search na. Ito sabi ko sa Espiritu ng Kalayaan, Espiritu ng Panginoon doon may kalayaan, na wala pagkabakla. Namabakla. Yung masinong dating bakla dito, taas kamay. Walang bakla dito dati. Tumboy, drug addict, killer, murderer, masamang tao, babaero, lalakero, palamura. Lahat tayo dati ganun. Ngayon, pinago na tayo. Lahat tayo pinakamal ng Panginoon Sus. Kaya napatunayan natin, ang Espiritu ng Panginoon ay narinito. Minamahal, ay napalaya na nga po tayo. Huwag natin kaya yung tatlong hayop. Ay, yung dalawa pala. Yung tatlong hayop nag-usap. Buhaya, ahas, uod. Nagkasundo sila na magbabago. Sa ganitong oras, sa ganitong lugar. Sabi ni Buhaya, ganitong oras, ganitong lugar. O sige, go, deal. Nag-usap sila. Naunang dumating Buhaya. Sabi ni Buhaya, ahas, uod, nandito na ako, nagbago na ako. Sana kayo. May dumating si ahas. Nandito na ako, ahas. Dito na ako, Buhaya. Sabi ni ahas, nagbago na rin ako. Palit ng balat. Tapos, sabi ni Buhaya, saka na, dito na kami ni Ahas, nagbago na kami. Sabi naman ni Ahas, oo, nandito na kami ni Buhaya, nagbago na kami, saan ka na? Naghintay sila ilang minuto hanggang ilang oras. Sigil silang tawag. Di nakapigil si Uod, nagsalita. Ahas, Buhaya, andito ako kanina pa, bago pa kayo dumating, andito na ako. Ha? Loko mo yata kami. Oo, totoo. Andito na kami ni Ahas. Sabi ni Buhaya, sabi ni Ahas, andito na kami Buhaya, nagbago na kami. Sabi ni Uod, Ahas, Buhaya, hindi pa kayo nagbago, Buhaya pa rin kayo. Buhaya ka pa rin, Buhaya, Ahas ka pa rin. Ako, Uod, ngayon paru-paro na. Dating gumagapang, lumilipad na ngayon. Hallelujah, Praise the Lord. Yung totoong nagbago. May mga tao sabi nila kay Kristo na sila, I thank God because He changed my life. Kasi dati, 5 asawa ko, ngayon 2 na lang. Salamat sa Malapinon, pinago ko dati, nakakalimang kahako, ngayon 2 na lang. May bisyo pa rin. So hindi parang Buhaya pa rin, parang ahas. Akala lang nila nagbago, sa isip lang nila, pero totoong nagbago, totally, wala na. Hallelujah, praise the Lord. So sana ganun at makita natin sa ating masarili. Kaya na ba natin magpasensya? Kaya na ba natin magpatawad? Kaya na ba natin magparaya? Kaya na ba natin magpakumbaba? Kaya na ba natin magtiis? Kaya na ba natin magsakripisyo? Wala kayong effort na ginagawa dyan. Ganyan lang kayo. Hindi ko alam kung naintindihan nyo po ang sinasabi ko. Praise the Lord! Dapat habang sinasabi ko, Pastor Lord, kaya ko yung tulungan mo kung malamang gagawin ko yun at ginagawa ko. Pagpapatuloy ko, kung nagawa mo na ilang taon, dapat hanggang ngayon. Papapatunay na kay Kristo ka pa rin kasi pag nagbago ka, nawala ang bisyo mo, kaya ngayon, lumulot ka na lagi, nagpupuri ka na, ayaw mo na yung awit na makasanlibutan, ngayon gusto mo na yung makalangit. Tumagal ang panahon ng lamig at dumating problema pagsubok, para nawala ka ng gana magtaas kamay, ganun ka na lang. Ayaw mo na mapuspusan ng magsumikap, parang bumabalik yung dating ikaw. Sana hindi ganun. Lalo na nawawala ng kabanalan. The Lord. Pero sa kabaga, glory to God. In general, ulitin ko, last Friday, glory to God ang Cagayan de Oro City. Talagang nababanggit po ng ating beloved Pitch, doon po sa Manila. Talagang
puring-puri ang kaganda oro. Glory to God. Sa pagpupuri at saka sa pagpapala. Hallelujah. Kaya kung may natitira pa at may ilang pang natitira na hindi pa nagbabago at hindi pa lubos nagiging spiritual, sana magbago na po tayo. Halimbawa, sa kapitbahay natin, kilala tayo member ng Miracle Crusade, pero patama-tabag ang puri, absent ka, hindi ka na bumuhay kabanalan. Makita ka, kala ko ba Miracle Crusade ka lang, binago ba kayo yung Miracle Crusade, ganun ang bait-bait niya, ikaw, hindi pa. Di ba? Parang hindi magandang pakinggan yun. Samantala, pag nabanggit, narinig natin, si kuya, si ate, glory to God. Grabe, dati, lagi nasa labas, naging barkada. Ngayon, lagi nasa sa loob ng bahay, lagi lang lalabas lang pagpupunta ng simbahan. Di ba ang ganda pa ganun? Ang bait na binago, di na nakipag-away, di na uminom ng alak, di na nagmumura, di na nagchichismis. Praise the Lord! Yung makita talaga yung pagbabago na totally yung dating bakas ng lumipas, hindi na makita. Amen? Kung baka ayaw yung pang aminin, lalo na sa mga binago. Ay, ibig sabihin, dating bakla. O may tinatago pa, huwag na magtago. Ilabas nyo na yung masama sa pangalan ng Jesus. Kay Kristo na tayo. Wala nang hiya-hiya. Sabi sa hindi pagkaramdam ng kalang kahiyan, hallelujah po sa Lord, pasama ng pasama, ayon sa laman, ang kailang pinapalugdan. Kaya, sabi si Kristo hindi nagturo ng ganon. Si Kristo nagturo ng lahat ng mapapakinabangan ng tao na ngayon pinapakinabangan natin na tinuro ng ating mahal at ginalagalan na magulang sa malapanon. Lagi lang pupuri, lagi lang sa sakripisyo na gayo ng para sa atin at tayo naging bunga. Talagang totoo, manap ka na ating mahal at ginalagalan Evangelista Wilson Almeida. Dahil magiging epektibo ba ang prayer niya sa atin kung hindi sa totoong tao ng Diyos at hindi sa binagat, wala kang sa kay Kristo? Tayo nga napatunayan natin ang pagbabago sa buhay natin, nakita, nag-reflect. Yung katangian ng mga pastor sa buhay natin. Kaya sana tuloy-tuloy. Kaya huwag maglamig. Huwag magbago. Huwag mag-absent. Iba natatamad na magpuri, natatamad dumalo. Parang nagbago, na dating nagkarnal, naging spiritual, tapos naging karnal, huwag pa bago-bago. Dapat paglakay Kristo ka na totally, magbago ka man, nagle-level up. Yung spiritual na pamumuhay mo tumataas. Hindi nagbabago ka, nagle-level down. Nakukuha niyo po. Kaya na kay Kristo ka na, lahat ng kaluguran kay Kristo, ginagawa mo. Kaya basta puri, huwag kang tamarin. Amen? Pagdalo, huwag kang bantulot. Alam yung bantulot, tinatamad din yun. Other term ng tinatawag na tamad. Amen? Dapat nakasipagang gawaing spiritual, yun, nandudong ka. Hindi mo inaalis, hindi mo nilalayo. Yan sabi ng Biblia, Kylie, Colossus 3, Praise the Lord. Kylie po. Praise the Lord. Dito sa Colossus, Kapitulo 3, versikulo 6 hangtod 10. Praise the Lord. Tungod nining mga butanga, ang kapungot sa Dios nagaabot diya sa mga taong masupilon. 7. Nini kamo usab na nagawi kaniadto sa pagkinabuhi nga kamo nining mga butanga. 8. Apan kamo kinahanglan isalikway ninyo kining tanang mga butanga, kasuko, kapungot, pagkamadinauton, pagpasipala ug ang mahilas ng masinultihan sa inyong baba. 9. Ayaw na kamo pag binakakay ang usa ngadto sa usa. Maingon nga nahukasan na kamo sa inyong mga daan nga kinaiya uban sa mga batasan niini. 10. Og gikasuluban na sa bag-ong kinaiya nga ginabag-o pag-usab diha sa kahibalo sibo sa dagway sa magbubuhat niini. Amen. Sa sunod po, yung Colossus 3:14 hanggang 17 po, Kylie. Libro sa Colosas, Kapitulo 3, versikulo 14 hantod sa 17. Og labaw niining tanan, isulob ninyo ang gugma nga mao ang magabugko sa tanan ngadto sa usa ka hingpit nga panagkaangay. 15. Og paharia ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing
nga ngadto sa maong kalinaw kamo sa pagkatinuod gipanagtawag diha sa maurang usa ka lawas. Og magpasalamaton kamo 16. Ang pulong ni Kristo papuy-a nga madagayaon gayud diha kaninyo sa maga tudluay og tinambagay kamo ang usa sa tanang kaalam ug sa magaawit kamo og mga salmo ug mga alawiton ug mga awit nga espirituhanon uban ang pagpasalamaton diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. 17. Ug bisan unsay inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhat, buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus, nga magahatag kamo sa mga pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Amen. Everybody sa praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Yan po sinasabi ng Biblia, minamahal. Hallelujah, na dapat iwanan natin at layuan yung mga bagay na dati natin ginagawa. Yung masasamang pag-uugali noon, dapat wala na po sa atin ngayon. Amen. Praise the Lord. Nagubad na tayo ng dating pagkatao, huwag na natin isuot. Kaya kahit katiting, kahit konti, yung bakas na lumipas kung sino tayo noon, siga-siga tayo noon, di tayo mapagpatawad. Ngayon dapat maging mapagpatawad. Di tayo mapagpasensya noon, dapat maging mapagpasensya ngayon. Kung dati ma-pride po tayo, ngayon dapat mapakumbaba. Kung dati matigas ang ulo natin, ngayon dapat malambot ang naging masunurin po tayo eh. Si Kristo naging masunurin hanggang sa kamatayan. Para lang tayo maligtas, ginampanan niya tungkulin bilang tagapagligtas. Dapat, gampanan din po natin ang ating tungkulin bilang niligtas ng mahal na Panginoon. Gumawa siya para sa atin, so gumawa tayo para din sa atin. Pero nalulugod naman ang ating mahal na Panginoon habang gumagawa tayo ng tungkulin natin sa Kanya. Sabi nga, do your duty to God, and God will do His duty for you. Gagampanan ng Diyos ang tungkulin niya sa atin kung ginagampanan natin tungkulin natin sa Kanya. Everybody praise the Lord. Tingnan nyo, i-share ko po sa inyo. Yung mga kapatiran, sa tuwing magpapatuto, may mga karanasan silang pagsakay sa jeep, sa bus, sumasakay sila sa jeep na may nakaka-timing sila hold upper. Ang iba, sumisigaw, sinasabihan di sila kasali. Ang iba naman, sumisigaw, nagre-rebuke. Naninigas yung hold upper, iba naman natatakot tumatakbo, iba nahuli. Ganon maraming case. Pero ang ibang lingkod, kahabagan. May hold upper sa jeep na aking sinakyan, ang sarap ng tulog ko, hindi nakadeclare. Nung nagising ako, wala na hold upper. Isipin nyo yan. Everybody praise the Lord. At sabihin natin, mukha ko sundalo. Nakatalikod ako eh. Nasa tabi ko ng driver ng jeep eh. Tapos meron dito, nakatalikod ako, tulog pa, pwede ko saksakin. Pero ang tanong, bakit hindi nakadeclare? Kasi wala pang hold upper, sigaw na ako ng sigaw. Hindi ako sigaw na kung ano, sigaw ko na sigaw, pagpupuri sa mahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Araw-araw, sumisigaw ako pagpupuri, hallelujah, praise the Lord, taos puso. Kaya ibig sabihin, maganda, may pondo na tayo. Para hindi, no need to shout. Iba kasi, sisigaw lang pag may disgrasya, pag may kapamakan. Dapat kahit wala pa kapamakan, sumigaw ka na. I-express mo yung pag-ibig, pagmamahal mo sa Diyos, gigil na gigil ka. Tingnan mo, ang sarap ng tulong ko, may hold upper dyan, di makadeclare. Bakit? Isipin niyo yan. Wala pa hold upper kasi sigaw na ako ng sigaw. Kung masanay pala tayo ng ganon, hallelujah pa sa Lord, tingnan mo pala, Pastor Gabin, puri ka palalangin, kaya walang kapawan disgrasan lumalapit, dumadapo sa kanya. Bakit? Protektado siya ng kapangyarihan na malapit, maangin na nagbabantay, walang gumagalaw. Bakit? Pag nasa Diyos ka na, sabi ng Biblia, if God is with you, who can be against you? Kung ang Diyos nasa, sino laban sa'yo? Kaya yung coronavirus, yung mga old uppers natin, gripes, wala yan. Yung mga tao, takot sa demonyo, takot sa sakit, takot sa lindol, takot sa... Yung Diyos, hindi nila kinatakutan. Tayo, iba tayo. Sa Diyos tayo takot, hindi tayo takot sa sakit, hindi tayo takot sa mga kung ano. Kundi, pati sa demonyo, hindi tayo takot. Hindi demonyo takot sa atin. O, tignan mo, pag kay Kristo ka na, di mo takot sa'yo, patotoo ko. Maraming mga demon possessed. Isang beses kasi doon sa 1994 sa Cavite, yung ibang makasama ko, ang tahimik lang, gano'n lang, concentrate lang puri. Pag puri, dapat maingay. Pagdating ng demon possessed, hallelujah! Praise the Lord! Sabi ko, sana, lagi may demon possessed. Kasi nung walang demon possessed, tahimik, sabi lang. Puri, ganun-ganun ka lang. Dumating demon possessed, grabe sila palagpag, grabe sigaw. Dapat hindi ganun. Nakuha nyo?
Mostly kasi, hindi naman sa inaano yung mga ordinary na kapatiran. Dapat, kahit sa inyong bahay, magpuri sigaw kayo, pasalamat, worship sa malapay ng palugod sa malapay nun. Hindi dahil gusto nyo ng kundi tungkulin, obligasyon, duty natin yung purihin siya eh. Pag magpupuri tayo, dapat nakataas kami. Pag pupuri, sumisigaw. Pag magpupuri, mamapalakpat. At dapat galing sa puso, umaawit. Hindi nakikinig ka lang sa kaset, sa video, sa cellphone mo, ng gospel song. Napupuri ka lang, ganun-ganun ka lang. Hindi. Iba pa yun. Iba pa yung personal devotion mo. Mismo lumalabas sa bibig mo. Na nagpupuri ka, tapos puso na naman mo presensya nating dakilan live. Ikaw mismo maawit sa mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At alam ko, ginagawa ng karamihan dito. Pero may mailan natitira. Sana i-apply nyo yan. Kung tamad kayo magluhod, dapat maging masipag na kayo lumuhod. Pag ang ganyang ginagawa nyo, sumasa inyo ang Diyos. Magtaas ka ba, sigaw, grabing gigil mo sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Grabing kapangyarihan na kalukob sa iyo. Hallelujah, praise the Lord! At tuturo mahal na pastor, hindi ka naman sinasabing mali yung pagsigaw, pag-review. Pero mas maganda. Tingnan mo, saan man tulog ko, may uldapper, di nakadeclare. Oo. Hindi makadeclare. Tulog pa ako, partida pa. Bakit? Ang kapangyarihan na wala Panginoon, kumbaga andyan na yung pondo eh. May pondo na. Huwag natin kaya sa liputan pag may disgrasya, kapamakan, saka lang magsisipag, ano patawad. Pag wala na, back to normal, gawa ng kasalanan, bisyo, hindi ganun. Dapat wala pa yung mga kapahamakan, disgrasya, panganib sa buhay, ando doon na yung pagigigil natin sa pagpupuri sa Diyos. Subukan niyo po yan. Wala kang, hallelujah, dapat ipangamba, wala ka dapat ipaglala. Hallelujah. Kaya nga sabi, ibiis natin yung bagong pagkatao. Kaya spiritual na ang dating. Basta patungkol sa gawaing spiritual, suporta, fasting, puri, hayo, ayuno, Bible study, kusada, wala tayong never or no, nasasabihin o ayaw. Dapat laging go, laging yes, laging fight. Yun, mga palaban, spiritual. Isang beses yung doon sa Masbate rin, Kabagan, demon possessed, naninipa, nanununtok, nandudura. Mga kapatid niya, magulang, sinusuntok, sinisipa. Anong dinala sa kusada, tinali dito. Tinali yung paa. Kakadena, 2 kandado, lalaki kandado. Dahil nananakit nga. Pagdala sa kusada, nanlilisip pa ng mata, pinuntahan po natin. Pagpunta mo na mahal, siyempre demon possession. Kung ordinaryo kang tao, matakot ka talaga. Sila nga, natatakot. Iba, yung makasama ko, natakot din. Siyempre, hindi ko alam kung hindi sila full prayer o hindi sila nakapasting na maayos. Ako kahit 3 days lang Kabagan dahil kung pupunta na naman kami, out station lang nasa Masbate yun, doon po sa Placer. Praise the Lord. So ito na. Sabi ko sa susi, ayaw bigay dahil natatakot pag nakawala, manakit. Sabi ko, ginanong ko, pinagalitan ko na yung tatay. Dahil yung may ako sa susi, pinuha ko. Paglapit ko sa demon possessed, dapat sisipain ako, kaya duduraan ako, wala. Tahimik. Yung binubuksan ko yung kandado, ginaganong pa umiyo. Sabi ko, tumigil ka. Babe, huwag ka malikot. Tignan mo, demon possessed, gaganunin ko, dapat dinuraan ako. Wala. Ganun-ganun siya. Binuksan ko. Dahil sabi, bago ko lapitan, may nag-joke. Maganda, para may laban. Tanggalin mo muna yung kadena. Tanggalin mo yung dahil minsan kasi naglilihan sa kakadena, parang kang duwag nun. Diba? May nag-joke, tanggalin mo yung kandado, tanggalin mo yung kadena, tanggalin mo yung, yun na. Sabi ko, na. Binuksan ko. Ganun siya. Tapos, kutsilyo, nakalubid, nylon, nakataling kamay. Ginanong ko ng kutsilyo, nagtakbuhan sila. Nilias ko, Kabagan sa pangalan ng susunan pala malapastor, demonyong umaalipin sa tawag tulumayas ka sa pangalan ng kasal. Hindi lang nuntok, hindi lang dura. Wala, prosen Kabagan ng mahal na Panginoon. Pagkatapos, niyakap ako, niyakap tatay niya, niyakap nanay niya, dami nakasaksi. Hallelujah, napalaya. Hallelujah, bakit? Hallelujah, pag nasa iyo si Kristo, ang demonyo walang magagawa sa pangalan ng Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Isipin niyo yan. Demon possessed, naninipa, nandudura, nananakit, naluluntok. Pero paglapit ko, wala magawa. Glory to God lang. Ganun, matapang ka sa demonyo takot sa'yo. Kaya pag takot ka pa sa demonyo, yun ang problema. Dapat yung demonyo takot sa'yo. Pag si Kristo nasa iyo, ang Diyos nasa iyo, ang demonyo takot sa'yo. Sino takot sa demonyo? Taas kamay. Wala. Praise the Lord. Sino takot sa Diyos? Taas ang kamay. Sumigaw na, praise the Lord. Huwag kayo mag-absent, ha? Merkulis dito kayo, Bernes.
Pag takot kayo sa Diyos, sumusunod kayo sa kanyang utos. Last 3 verses bago tayo awit, kindly po, praise the Lord. Pakibasa, mga Kuya Roger, Kuya Per, advance, belated happy birthday, praise the Lord po. Kuya, alam ko natutulog Praise ka the na. Lord. Dili sa Isayas, Kapitulo 40, versikulo 31. Apad kantong magahulat sa Ginoo, magapag-o sa ilang kusog. Sila manlupan pinaagi sa mga pako, ingon sa mga agila. Sila manalagan og dili magapuyan, sila manlakaw og dili mangaluya. Amen. Pakibasa na po yung Galasa 5:16, talon sa 25 at Galasa 6:8. Bago tayo awit, pagkatapos ko paliwanag, kindly po, praise the Lord. Libro sa mga taga-Galacia, Kapitulo 5, versikulo 16, hantod sa 25. Apan ako magaingon, panagawi kamo diha sa Espiritu, ug ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. 17. Kaya ang mga pangibog sa unod, Kuya, talon sa 25, tapos 25. Galasa 6:8 po. Yan lang po. sa 25. Kung kita nangabuhi man diha sa Espiritu, nan kinahanglan managawi usab kita diha sa Espiritu. Galacia 6, Kapitulo 6, versikulo 8. Kay ang magapugas alang sa iyang kaugalingong unod, gikan sa unod, magaani siyag pagkadunot. Apan ang magapugas alang sa Espiritu, gikan sa Espiritu, magaani siyag kinabuhing dayon. Amen. O, tingnan nyo po, pag spiritual ka na, hallelujah, nagtatanim ka ng Espiritu, ibig sabihin, kalooban ng Diyos ang ginagawa mo. Sabi ng Biblia nga, ani mo, buhay na walang hanggan. Pero pag lumakad ka, mamuhay ka ayon sa laman, sabi kasiraan, kahiyan, yan yung mga wala kay Kristo. Pero pag na kay Kristo ka na, naka sa Diyos ka na, luhod, puri, dalo, ahayo, pagpapatao, papasensya, pangunawa. Sabi, pati yung pag-ibig, ibiwas natin, bukod sa bagong pagkatao, bihis natin, suot natin yan, pati pag-ibig. Hindi yung bagong pagkatao lang, pati yung pag-ibig, ibihis natin. Pag may pag-ibig tayo, andyan yung pagpapasensya eh. Andyan yung pagpapatawad, andyan yung pagpaparaya, andyan yung pagbibigay, andyan yung sakripisyo para sa kapwa mo. Hindi ka agad magagalit, wala kang favoritism, lahat mahal mo. Dahil sa pag-ibig na suot mo, sa puso mo. O, di ba? Everybody praise the Lord. Kaya sabi, walk in the Spirit so that you will not fulfill the lust of the flesh. Lumakad, mamuhay, ayon sa Espiritu, ayon sa Diyos. Eh, pinanganak sa laman, laman nga. Kaya lahat ng kaluguran ng laman yung ginagawa. Pinanganak sa Espiritu, Espiritu nga. Tayo yun, pinanganak sa Espiritu. Kaya lumakad tayo sa Espiritu. Pinanganak sa laman, makasalanan. Pag namatay ng makasalanan, impyerno. Pero tayo, pinanganak sa Espiritu, nagsisi, tumanggap. Ngayon, naglingkod sa malapayan. Pag namatay tayo, tulad ng ni Papa ko, kabagal ng malapayan, nagsumikap sa minamahal. Lahat ng mga Kristiyano namatay, lumakad sa Espiritu. Minamahal, praise the Lord. Pagpikit dito sa lupa, sa pagdilat sa langit. Hallelujah, praise the Lord. Andun na po sila, tayo nakipagpakapa, minamahal sa atin. Pero pag lumalakad tayo sa Espiritu, nagtatanam tayo ng Espiritu, ang kaalinan natin ay buhay na walang hanggan. Kaya hindi basta-basta ating ginagawa. Kung sasabihin nila, walang kwenta, walang kabulang, corny, bahala sila, basta sa atin, naramdaman natin totoo ang Diyos natin pinagliguran at malaking kabuluhan ang ating paglilingkod. Maraming pakilabang ang nagaganap sa buhay natin. Ang pagliligtas ng Diyos, ganun na lang. Kaya sabi ng Biblia na tayo na naghintay sa mahal na Panginoon ay hindi nangihina, hindi napapagod. We're just like an eagle. Lumilipad, tumatakbo, hindi napapagod. Kabaga si Kuya Ninito, naalala yung 1992, dyan sa Semiramis, Capris by the Sea, sa lugar ni Dr. Emano. Grabe, 5 days ang fasting siya. Hallelujah, praise the Lord. Ang lakas-lakas niya, pagka Friday nagpatuto siya, sabi niya, salamat sa malapit sa kusog kabaskong, nagyata ka na ako. Kayo, hantod ka nun, di ka lulunes, hantod ka nun, grabe, kusog kabaskong, lukso-lukso pa sa ingon niya. Hantod sa pagbalik sa Ginoo, di na ako mag-break. Nabantayan ko, sabi, wag ganun. 1992 yun. Sabi ko, wag ganun, okay lang ko, ilang oras, ilang linggo. Pero taon na butin, katulad 1992, hanggang hindi pa bumabalik. Kaya pag yung naintindihan niya, kabagal ng malapit, nakita ko nandito pa rin.
So ganun, ibig sabihin, lumalakad tayo sa Espiritu nagpapatuloy. Hindi lang hihila, hindi lang lulupay-pay. Glory to God! Hallelujah! Hindi titignan ang problema, pagsubok at isurama, discouragement sa buhay. Pag spiritual ka, ang dating mo, spiritual ka at nabubuhay ka sa kalooban natin dakilang Diyos. Hindi mo tinitignan makahirapan sa mga discouragement, gawa ng kaaway. Ang iniisip mo, hallelujah, ay langit, buhay na walang hanggan. Ayaw na ayaw mo mawalay pa sa wala, Panginoon. Yung panghihina, palupay, palalamig, no space, kasalanan, piso, wala na. Hallelujah! Nasa Diyos ka na, bahala na Diyos sa buhay mo. Pero pag umalis ka pa sa Diyos, paano ka na? Hinago tayo sa lusang ng kasalanan from darkness into light. Hallelujah, from simple life turn into holy life. Andito na tayo sa holy life, wala na tayo simple life. Hallelujah, tayo papunta langit, sila papunta impyerno. Pero bago sila pumunta, kaya natin. Kung ayaw nila, bahala sila. Basta sa atin, tungkulin natin, kaya sila. Hindi ba God, di tayo namimersa, di rin namimersa malapinod. Hallelujah, pero gawin natin lahat ng paraan para maakay natin sila. Tayo magpuri, magpasalamat sa malapawitan natin at dakilang Diyos. Salamat sa mga panalangin na malapas ng Beloved Chile. At ating Beloved Preacher kayo malasaw, mga kamanggagawa ka pa, mga nagtsatsaga patuli. Hallelujah, grabe sakripisyo ginagawa para alalayan kayo, alagaan kayo. Mahalin niyo sila na tulad ng pagmamahal nila sa inyo, minamahal. Hallelujah, magmahalan tayo, bili niyo ng Biblia, bili ng ating malapas doon. Hallelujah, magmahalan, magmaginggitan, magpatawaran. Na kay Kristo na tayo, lahat ng mabuti, lahat ng tama, lahat ng matuwid, yun na nasa puso nating dapat gawin araw-araw. Hallelujah! Tayo umawit, tumayo. Yung mga gusto lumuhod-luhod, taas kamay, pigit mata, pigay yung puso, magsisi, mapalalamig, nagalilaga kapag hindi mo nakikita kapag ng Diyos sa iyo lubos, ay hindi mo pa sinusuko, binibigay ng todo. Ang hinihingi na mahal ng Panginoon sa iyo. Hallelujah, try to give your life completely. Hallelujah, then you will see the kingdom will begin. Then you will see the power of God in your life. Hallelujah! Ako'y hinango mo, ako'y hinango mo sa dusa. Hallelujah, sa sala kong gawa, ikaw ang gumawa ng paraan upang palakpag tayo minamahal, magsumawo, sumigaw. Hallelujah, manggigil. Tagal kong nagtiis. Namnamin natin minsan ng awit habang inaalala natin minsan narinig. Isipin natin buhay natin noon kaysa ngayon. Ang laki ng diferensya. Ang laki ng pagkakaiba. We are bound for hell before, but now we are bound for heaven. Hallelujah! Jesus! Sayang na pag-ibig mo sa aking mananahan. O dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y magpapain kailanman. Sa iyo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman. Salamat po, Panginoon, sa buhay na iyong binigay. Kay inaman dinggin ang ibig mo sa akin ay tunay. Pati na mapapantayan kahit ano pa man, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin ang hintay.
Diyos, pinagaw, pinagaling, pinagpala, iniingatan araw-araw. Malalamig ka pa ba niyan? Magka-question ka pa. Sabi ng Biblia, sumagana nawa ang salita ng Diyos sa puso natin. At ang kapayapaan ng Diyos sa atin. Wala tayong pag-alala, wala tayong pag-amba kahit anong mangyari. Puprotektahan tayo ng Diyos, pero kasama ng ating pag-iingat. Ingat din kahit nasa Diyos tayo. Huwag kain ng masasamang pagkain para sa ating kalusugan. Mag-ingat din sa ating mga sarili para proteksyonan din tayo ng mga Panginoon. Ilang pala tayo sa lalang pinagpala, minamahal! Hallelujah! Hallelujah! Magsisi sa mga palalamig nyo. Magsisi sa mga pagkukulang, ilang tawad. Magbalik yung first love nyo. Kung lalamig kayo, ilang buwan, ilang taon. Magsisi, ilang tawad. Paano kung matatan tayo na nalalamig? Matatan tayo na nagkukulang? Matatan tayo na nakakalapag sa kalooban ng Diyos? Paano na ating kaligtasan? Hanggang ngayon, nagpapainuod ang Diyos sa mga tao, pati sa mga backslider. Naghihintay ang mahal na Panginoon. Pero tayo naghihintay, hindi tayo naiinip. Pagkus nanggigigil pa tayo. Hallelujah! Huwag maghila, huwag manlabi, huwag damali sa pangalan ng Jesus. Magigil tayo, magpuri araw, gabi, umawi sa Diyos. Hallelujah! Sumigaw lagi, magpuri, sigaw ng pagpupuri. Shout with a victory! Hallelujah! Nandyan lang ang mahal na Panginoon. Wherever you go, wherever we go, the Lord is always with us. Hallelujah! Saan tayo paparoon? Saan tayo pumaroon? Ang Diyos laging suma sa atin. Basta wala tayong ginagawang kasalanan. Wala tayong dapat ipag-alala. Lagi nating kasama ang Panginoon. Hallelujah! 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 Bagong pag-asa sa aking naghihintay. Di ba sayo na pag-ibig mo sa aking mananahan? Dalangin ko ang ilong buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang Nabago ang bukas. Aking lunas kailanman mamamatay. Jesus! Salamat po, Panginoon, sa buhay na iyong Nandigil, minawal, sigaw! Mag-ibang sunurin, sigaw! Hallelujah! Hallelujah, Panginoon! Shout! Singgit! Kusog! Hallelujah! Hallelujah! Open your heart to Jesus! Hallelujah! Panginoon, buhay ko'y papalain kailanman. Diyos, Alaman, walang napakabuti mo. Napakatagila mo. kailanman di na mapapagka. Jesus! Salamat po, Panginoon, sa buhay na iyong iniligtas. Hallelujah. Maminamahal. Tandaan natin, dito naghihiwa-hiwalay tayo, di may kanya-kanya tayong buhay. Pero sa langit, di na tayo maghiwalay. Kaya, pag sumikapan natin na lahat, pagdating ng oras, when the time come, the Lord is come. Hallelujah, the Lord will come. I will be in heaven. Hallelujah, forever and ever. Let us gather together there. Hallelujah. Kaya kapit, hawak na mahigpit sa Diyos. Huwag lang ang hila, huwag na
malupay-pay, magsisi sa pag-alinlangan. Panagalain natin ang salita ng Diyos sa puso natin, minamahal. Para ang pagtitiwala, ang pag-asa, punong-puno sa atin. Hallelujah! Lagi tayong positive sa pangalan ng Jesus. Laging demonyo ang takot sa atin sa pangalan ng Jesus. Hallelujah! Pag ganun, lahat tayo may kapangyarihan. Lahat tayo kinatakutan ng demonyo. Hallelujah! Yung mga taong wala sa Diyos, wala kay Kristo, sila ang takot sa demonyo. Pero tayo na kay Kristo, nasa Diyos, ang demonyo takot sa atin. Ang pangalan ng Jesus. Huwag patamad-tamad. Huwag pahilay-hilay sa pagdayag, sa pagsinggit, sa pagdiyapaw sa Ginoo. Hugyaw! Hallelujah! Power! Anointing! Ang pagsinggit! Hallelujah! Makadawat kitang gahom gikan sa Diyos! Hallelujah! Walang tapol-tapol, dapat kukuyan ka magdayag, kukuyan ka magsinggit! Hallelujah! Glory to God. Let us pray. Kung walang baguhan, minamahal, manalangin tayo sa ating mga pangalangan. Magsisipo muna tayo. Mahal na Panginoon, ito po kami. Imanak na mo dulong-sulong biyaya. Patawarin mo kasi mapagkukulang kainaan. Minsan nakikita mo kami ng luhinan, lupay pa nalalamig, nawala ng gana. Minsan tinatamad kami. Kalooban namin ang susunod sarili, patawad. Wala pa namin, kalini lang kami kaisipan minsan. Isang tiga ng puso namin, patawad, Lord. Inakarnal kami, bumabalik yung dating kami, patawad, Lord. Hallelujah, nagkakamaming lakas na panampalataya, lakas ng pagsunod, init ng pag-ibig sa'yo. Maglakad ayon sa kalooban mo. Tulungan mo kami, mawala na natitira naming dungis, kulubot, mantya, aming buhay pagka-Kristiyano. Oh, hallelujah. Kami. Lutas yung problema namin, patawad, pagaling mo karami. Noon pala mala pastor, especially namin dalayan sa kanyang mabang buhay pat malusog katawan. Hanggang sa pagbalik, alang-alang pa po sa mata, wala pagaligtasan po ng beloved children. Wala panganay, bunso at beloved children, grandchildren, beloved spiritual worker, mga kapatid, mga win, malugtog man ang palata. Kaming lahat. Buklo rin tayo pag-ibig sa pangalan ng Jesus. Dapat sa madalangin. Bless us, O God. In Jesus' name. Amen, amen. Sige po, magkasaw tayo, patong ka ng kamay sa ulo. Ang kaliwa sa parte ng karamdaman, kung mayroong problema, suliranin sa balance cash out, marital problem, financial problem, Jesus name. Sige po, rebuke and palayasin. Hallelujah, gamitin natin power, kapangyarihan mula sa Diyos. Sige po, hallelujah. Amin sila sa way, lahat ang uli ng cancer, TB, leukemia. Kailangan pagkulang sa balance cash out. In Jesus name, be healed, problem is solved by sin began. Weakness is began, unbelief down, cash out. Pangina, palupay pa sa balance cash out. Tapos bill cuts out. Pagkailangan lumayan sa pangalan ng Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. We claim the victory in the mighty name of Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Ay lang tumayo. Taas kamay, sumigaw na malakas. At the top of our voices, walang magbibiro, sincero, seryoso. Let us shout and jam galing sa puso. Let's claim the victory. Andiyan na po yung katugunan ng ating mga panalangin, kalutas sa problema, kagaling karamdaman, kaya di nakikita by faith. Andiyan na, magpasalamat. Pinapasalamat, let us shout and jump 3 times. You're able to jump. Let us jump and shout. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palagpakan po natin ating pinakamalapay ng Jesus. Amen. Praise the Lord. At puri nating malapay nun. God bless you po, minamahal. Diyan po natapos mensahe. We love you so much and Jesus loves you more. Puri nating dakilan Diyos, minamahal. Di po namin alam kung kailan kami dito. Dahil sa Martes, lilibing na nga po aming beloved father-in-law. At kung sino po yung available, makapunta doon mamaya at bukas. Yung last na lamay po. Martes po yung libing sa dako ng Bugo. At ang labi po, diyan po sa dako ng Taguluhan, bago po left side po, sa near, kalsada lang po, tabing kalsada lang po, at bago plaza ng Taguluhan, andyan po yung punerarya, andyan po nakalagak aking beloved Papa Sandro. Praise the Lord, hallelujah. Puri natin malapay na pagkatapos ng paglibing, hindi po namin alam kung hanggang kailan pa po kami rito, kung ano kalooban ng malapay noon. Kaya
Tulad ng aking sinabi, minamahal, patuloy ka magpakainit, magpanalangin tayo sa isa't isa. We love you so much. And there's just love some more. Pero mahal po rin ating dakilang Diyos. At dyan po na po tapos, minamahal, aking bibigay pagkato sa kabilang ko, Preacher Brother Ben, sa kanyang announcement. At bahagi pa rin po ito na ating pagsamba. Makinig po tayo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri pong ating pinakamahal na Panginoon. God bless you po sa ating pong beloved Preacher Noli Cortez sa pinagpalang mensahe. Amen. Mga minamahal. Lahat po ba, mga minamahal na busog, mga minamahal? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise God. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Talagang napaka-espesyal po ng mga pagkain nating espiritual, mga minamahal, sa banal na gawain na ito. Kaya pahalagan po natin yon. Amen. Mga mensahe po ng ating mahal, kung paano niyo po pinalagahan yung mga buhay na patotoo, ganun din po yung mensahe ng ating pinakamahal na Panginoon dahil meron po yung kapangyarihan mula sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo po patuloy po sa ating po mga announcement. Sabi po ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, wag po tayong absent sa ating po mga banal na gawain 3 times a week. Mga Merkules, Biyernes, mga ating overnight prayer po yan. Ito pong Sunday, kinakailangan lagi po tayong kumpleto para kumpleto din ang kalakasan ng ating spiritual, mga minamahal, na nagmumula po sa ating pong pinakamahal. Ganun po kahalaga yung ating pong pagdalo, mga minamahal. At tayo po kukuha po ng ating pong special offering, mga minamahal. Praise God, para po sa karagdagan po, mga minamahal, gastusin sa gawain po ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya itaas po natin, mga minamahal, yung ating pong mga special offering at panalanginan na rin po ng inyong pong abang lingkod. Napagpalang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Pagpalain mo po ang lahat ng kapatiran, mahal Panginoong, patuloy walang sawa nagbibigay ng kalang special offering. Bless them, O God, to the first prayer, beloved Pastor Evangelist Walter Estrada Almeida. Amen. Amen. Praise the Lord. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinilit mo inalagaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, nagkagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw nasasang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Amen. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal, at God bless you po sa ating beloved choral group. At doon po pala sa ating mga kapatiran na hindi pa po nakaalama ng haya ba sa Bisaya pa o pinagburulan venue ng ating beloved Kuya Sandro. Mga minamahal, beloved brother Sandro Imano Senior. Ang lugar po, ang venue po, ang haya sa Funeral Forelo, Taguluan, mga minamahal. Funeral Forelo sa Taguluan po yan, mga minamahal. Malapit lang po yan sa pinakasentro. Pag ikan kayo na nga saan, sakay kayo ng jeep, mga minamahal, sabihin nyo lang
Closing prayer. Mga minamahal, praise God, na ito po mga minamahal ay pagadumalahon sa atong pong beloved Brother Roger Hanyo. At huwag natin kalimutan yung box sa likod pala mga minamahal, dalawa po yan bago po kayo umuwi mga minamahal. Tayo po magpasalamat lahat sa ating mahal Pinoon. Praise the Lord. God bless you po, beloved Preacher Mervin Valenzuela. Hallelujah. Manalangin tayo kapatid. Hallelujah. Pagpala at makapangyahang Diyos sa langit sa matamis na Panginoon ng Jesus, po ng dalangin ng mga Pastor Estrada Almina, your then prophet. Kasama ni beloved children, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, sa tagumpay sa gawain sa pong ito, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa buong hapon, buong araw, mahal na Panginoon. Binigyan mo kami ng kalakasan, mahal na Panginoon, na patuloy kang purihin, patuloy kang sambahin, patuloy kang pasasalamatan, mahal na Panginoon. Mula sa umpisa sa MC John Fulsulim Song, mahal na Panginoon, salamat, isa pa. Sa mga dalisay na mapatutuo ng mga kapatiran, mahal na Panginoon, hallelujah. Pinagpala mo, mahal na Panginoon, sa awitin ng mga beloved choirs, na magdama namin, Lord, ng iyong tamis at banal na presensya, mahal na Panginoon, na buhay ka na Diyos, kami sinasamba, pinupuri, mahal na Panginoon, salamat, Lord. Pisan pa sa pibigay, mahal na Panginoon, pagpalain mong lahat, mga kamay, mahal na Panginoon, ibigay sa iyo tapat, mahal na Panginoon, salamat, Lord. Lalo na sa banal at buhay ng mga salita na minarinig sa hapong ito na lang yung mga ral, beloved and preacher, hallelujah, salamat, Lord. Turuan mo kami, Lord. Hallelujah. Ang masunod ang iyong kalooban, mahal na Panginoon. Kaulit may mahimo, Lord, kung wala ka sa mong kinabuhi. Mahal na Panginoon, salamat, mahal na Panginoon. Pisan pa sa yung paghiwalay ngayon, mahal na Panginoon, dalhin mo kayo sa panimlay. Malipayon, hallelujah, malinaon, mahal na Panginoon, hallelujah. At ibalik mo kami sa mga panambahan sa midweek service, malipayon, mahal na Panginoon, dala ang lahat ng papalang physical, material, financial, lalo spiritual na pagpapala. Hitik-kupti kami, mahal na Panginoon. Kami mga pabilin, mga padayon, mga simba, mga daig, mahimaya, mga pasalamat kanimo. Sa munang dalangin ni mga pastor, ang lahat ng pasalamat pagdadakila ay tanging sa iyo lamang, malapang Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Magkamayan po tayo mga minamahal bilang magkapatid sa mahal na Panginoon.